Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ano nga ba ang nilalaman ng panukalang ito at paano nito lilimitahan ang sabay-sabay na pagtakbo sa pwesto ng magkakamag-anak sa pamahalaan? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio. House Bill number 8389 is approved on third reading. Sa botong 267 na pabor, 20 na hindi pabor at 7 abstention, aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Kamara ang panukalang Anti-Political Dynasty Act. Bahagi ang Anti-Political Dynasty Bill sa LEDAC Priority Measures sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin na panukala na bigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat Pilipino na makapaglingkod sa bayan at tuluyang wakasan ang konsentrasyon ng mga iilang pamilya sa kapangyarihan. At palawakin ang partisipasyon ng mga Pilipino sa politika, palakasin ang tiwala ng publiko sa mga institusyong demokratiko at bigyan ng mas maraming pagkakataon ng mga kabataan at karapat-dapat na leader na makapaglingkod. Nakasaad sa panukala na ipinagbabawal ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang second civil degree na sabay na humawak o tumakbo ng mga halal na posisyon sa iisang distrito, lalawigan, lungsod at munisipyo. Kung sakali namang magsabay na manalo ang magkamag-anak, batay sa Section 7, ang may pinakamataas na boto lang ang papayagang umupo. Kung magkaiba naman ang posisyon, ang nanalo sa mas mataas na tanggapan ang siyang kikilalanin. Ilang mga mambabatas naman ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa Anti-Political Dynasty Bill. Dahil dito, mananatiling pinapayagan ang mag-asawa, mag-ama, mag-ina, magkapatid, at maging magkalolo't apo na sabay maging congressman, isa sa distrito, isa sa party list. Limiting this prohibition to only the second degree narrows the reach of the law and allows extended family networks which remain close-knit in Philippine culture to continue operating within the same political sphere. Ayon naman kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong, kailangan balansihin ang paglimita sa pagtakbo ng magkakamag-anak at ang kalayaan ng taong bayan para bumoto alinsunod sa saligang batas, habang tinatanggal ang konsentrasyon ng magkakamag-anak sa iisang lokalidad o national government. Just to give you an example, the Vice Mayor of Quezon City is a cousin to the incumbent Mayor of Pasig City. So kung fourth degree of consanguinity ang i-impose natin dyan, imagine we will deprive the city of Pasig, one of the best mayors that they have produced. Papatawa naman ang parusa bilang isang election offense ang sino mang magsisinungaling, magtatago ng katotohanan o mamimeke ng dokumento alinsunod sa Omnibus Election Code. Bawal din ang biglaang pagbibitiw sa pwesto para lamang ipasa ang posisyon sa asawa o kumag-anak. Matapos na maipasa sa Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill, umaasa si Adyong na makakapagpasa na rin ang bersyon ng Senado para mapag-usapan na ang mga bersyon sa panukalang batas at sa bicameral conference. So I'm pretty sure that the Senate will be able to come up with a version na even somehow not necessarily similar with what we just approved in the House of Representatives, but even more extensive. Now, that's why kailangan ng bicameral conference. Mungkahi niya na bukod sa Anti-Political Dynasty Bill ay dapat din palakasin ang batas sa political system, kagaya ng reforma sa party list system. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.